Samantala sa iba pang ulat, tiniyak naman po ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon ang patuloy na tulong para sa rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Kasabay po nito, muling nanawagan ng leader ng United Nations sa international community para sa karagdagang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Yan naman po ang tinutukan ng aming kasamang si Benj Bondo. I have come to the Philippines to show solidarity with the government and people of the Philippines so hard hit by Typhoon Yolanda. Sa kanyang pagbisita sa bansa, ipinahayag ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon ang patuloy na suporta ng international community para sa muling pagbangon ng Pilipinas mula sa hagupit ng bagyong Yolanda. Sa isang press conference sa lungsod ng Makati, sinabi ni Ban na ang pangunahing layunin niya sa pagbisita sa bansa ay ang pagpapalakas ng ugnayan ng UN at ng pamahalaan ng Pilipinas ukol sa rehabilitasyon ng mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa mga hakbang ng UN bilang ayuda ay ang panawagan para sa tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 791 million bilang panusto sa pangangailangan ng mga nakaligtas sa kalamidad sa loob ng susunod na isang taon. We will fully support the Filipino government's efforts. To that end, the United Nations and partners have launched a one-year strategic response plan for $791 billion. Inaasahang makatutulong ang naturang halaga sa inulunsad naman ng Pilipinas na Recovery and Reconstruction Plan sa loob ng 4 na taon na nagkakahalaga ng $8.17 billion. Kasama rin sa planong ito ang pagpapaigting ng paghahanda ng bansa sa mga darating pang kalamidad. Kasunod nito, nakipagpulong na si Ban sa mga embahador ng iba't ibang bansa at nanawagan sa buong mundo para sa patuloy na pagbuhos ng tulong para sa mga biktima ng bagyo. Humanga naman ang pinuno ng UN sa katatagan ng mga biktima ng kalamidad matapos siyang bumisita sa Tacloban nitong Sabado upang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon doon. I was deeply moved and also inspired by my visit to Tacloban. People are working hard to recover. We must not allow this to be another forgotten crisis. Bilang bahagi naman ng pandaigdigang hakbang kaugnay sa disaster preparedness, nakatakda namang isagawa Change Summit sa Setyembre ng susunod na taon at International Conference on Disaster sa taong 2015. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.